Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Masikip, maliit at makalat. Iyon ang tatlong salitang mailalarawan ni Sofia nang siya'y dalhin ni Nicole sa isang kwarto. Maraming babae ang nasa loob nito at abala sa kanilang mga ginagawa, kaya ilan lang ang bumati sa kanya na makapasok siya. "Girls, may bago tayong makakasama, okay? Kayo na ang bahala sa kanya mamaya. At kung gusto nyo mag-share na rin kayo ng mga experience nyo sa kaniya para may idea siya sa mga dapat at hindi dapat gawin sa oras ng trabaho. Maliwanag ba?" Paalala ni Nicole sa mga lagan niya bago lingunin si Sofia na nasa likuran niya. "Huwag kang mahiya sa kanila. Mababait ang mga iyan. Mamaya ay mag-ready ka na rin dahil maaga tayong magbubukas ngayong araw." Isang tipid na tangulang ang kanyang tinugon dahil abala pa ang kanyang mga mata sa paglilibot sa silid na titirhan niya. Ang daming tumatakbo sa isip niya, pero isa lang ang magiging sagot. Kailangan niya ng pera at matitirhan, kaya wala siyang choice kundi magtiis dito. "Hello babe, ang pretty mo naman. Anong name mo?" May biglang lumapit sa kaniya matapos siyang iwan ni Nicole na marami pang gagawin sa labas. Wala pa lang siyang kilala sa mga magiging kasama niya. At sa tingin niya, hindi naman siya mahihirapan makasalamuha dahil mukha namang tama si Nicole na mababait ang mga ito. "Sofia," aniya sa kanilahad ang kanyang kamay para sana makipag-shake hands, pero tinawanan siya ng babaeng kaharap niya. "Ano ba? Ang formal mo naman masyado. Okay na ako sa beso-beso." Anito saka nakipagbisuhan sa kaniya. "Anyway, ako nga pala si Michelle. Nice to meet you, Sofia. Ilang taon ka na?" 26. Ikaw ba? Ilang taon ka na?" 31. And 4 years na ako nandito. Na-stuck na at mukhang dito na ako tatanda." Anito, saka sila naglakad patungo sa terrace ng bahay. "Pwede ko bang malaman kung bakit mo pinasok to? Bukod sa inalukan ni Mamita, may malalim ka rin bang rason?" "Kailangan ko ng pera at matitirhan," ani Sofia, saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. "Baon din ako sa utang at napalayas ako sa apartment na tinitirhan ko dahil di na ako nakapagbayad. So ayun, kailangan kong gumalaw bago pumanaw." Bahagyang natawa si Michelle sa huling sinabi ni Sofia. "Alam mo, gusto ko yung pagiging positibo mo. Imbis na magpakalugmo ka sa problema, talagang kikilos ka para humanap ng solusyon." "No choice eh. Wala naman kasing ibang gagawa kundi ako lang." "Bakit? Wala ka bang boyfriend or partner para tumulong sa mga gastusin mo?" "Wala. At di rin ako naghahanap. Wala na rin akong mga magulang. So sarili ko na lang ang aasahan ko." Hindi maiwasan Michelle ang pumalakpak. "Grabe, hindi ko akalain na malalim ang pinanghuhugutan mo. Matapang ka, pero huwag mong gawing bato ang puso mo." Isang tipid ng ngiti na lang ang sinagot niya. Hindi naman siya ganoon katigas para maging bato ang puso niya. Pero hanggat maaari, umiiwas na siya sa mga taong posibleng maging dahilan ng pagkawarak niyang muli. Isang abandonadong gusali ang pinasok ni Rafael at Arthur nang sila'y makababa sa kanilang sasakyan. Mausok at napakarumi ng paligid dahil sa mga basura na katambak sa paligid nito. Masukal din ang daan dahil sa mga gibagibang instruktura, pero patuloy pa rin sila sa pagpasok.
Sa pagbabaka sakaling narito ang taong hinahanap nila. "Boss, tutuloy ba tayo sa loob? Baka patibong lang to." Nag-aalalang wika ni Arthur na alerto rin sa paligid nila. Ilalabas niya sana yung baril niyang nakatago pero pinigilan siya ni Rafael. "Wala tayong ilalabas na kahit anong armas," aniya saka tumingin sa hagdan patungo sa pinakataas na gusali. "Hanggat wala silang ginagawa sa atin, wala rin tayong gagawin. Hindi pwedeng bumaliktad ang plano." Tumango si Arthur bilang pagsang-ayon bago sila pumanhik sa itaas. Maingat ang kanilang ginagawang paghakbang sa bawat baitang dahil anumang oras maaaring may umatake sa kanila sa kung saan. Nang sila'y makarating sa isang pinto, si Arthur ang unang kumatok ng 3 beses. Pero walang sumagot. Nilingon niya si Rafael at naghintay ng senyas bago niya pwersa ang buksan ito. Nang tumango ito, nilabas niya ang kanyang baril na kanina pa niyang gustong gamitin. Saka pinaputukan ang doorknob para sila'y makapasok sa loob nito. Magulo at mabahong silid ang bumungad sa kanila. Pero wala silang taong nakita. May ilang bote ng alak at upos ng sigarilyo na nagkalat sa lapag. Na mukhang bago lang dahil ang ilan sa mga ito ay umuusok pa. "Boss, mukhang natakasan tayo." Hindi na natuloy ni Arthur ang kanyang balak sabihin na makaramdam ng presensya mula sa likuran niya. Agad siyang kumilos para makalayo sa kanyang kinatatayuan. Saka tinutukan ng baril ang isang taong naka-uniformeng pula habang may malaking bag na dala sa likod niya. "Pasensya na po, maling lugar yata ang napasukan ko." Natatarantang wika nito saka tinaas ang magkabilang kamay. Dismayado namang binaba ni Arthur ang kanyang baril. Saka natatawang humingi ng pasensya sa lalaking na pagkamalan niya. "Pasensya na po talaga. May nag-order kasi sa amin at ito yung address na nakalagay. Kaya dito ako nagpunta. Mukhang naloko po yata ako nila." Anito habang nagkakamot ng ulo saka binaba ang malaking bag na dala-dala niya. Tumingin si Arthur sa kanyang boss at sa mga sandaling ito alam nilang pareho ang nasa isip nila. "Marami ba silang in-order sa'yo?" Pagsakay ni Arthur sa panluloko na nagpapanggap na delivery man sa harap nila. "Naku, marami ho silang pagkain na pinahanda. Nagmadali pa nga ako sa pag-drive papunta dito dahil gutom na raw sila." Anito, saka tumingin kay Rafael at Arthur na nakatingin sa bag na dala niya. Ngumiti ito. "Baka ho, gusto nyo na kayo na lang kumuha? Mainit-init pa to dahil bagong luto. Ano ho?" Wala pa man silang isinasagot, binuksan na nito ang dala niyang bag. At gaya nga ng inaasahan, sunod-sunod silang pinaputukan ng baril. Nakapagtago silang dalawa sa isang mesa, habang patuloy pa rin silang pinauulanan ng bala. Dumako ang tingin ni Rafael sa isang bote ng alak, na halos kalahati lang ang nabawas. Mabilis niya itong dinampot at naghanap ng tamang tiyempo bago ito ibato. Sumenyas siya kay Arthur na kuhanin ang atensyon ng lalaki para may sagwa ang plano. Agad naman itong tumayo sa kaniya saka lumipat ng kabilang pwesto na nakuha ng atensyon sa lalaking ito. Na makita ito ni Rafael, mabilis niyang hinagis sa kinatatayuan ng lalaki ang bote ng alak. Saka pinaputukan kaya nagdulot ng apoy na agad kumalat sa katawan nito. Nagsisigaw ito habang pilit na pinapatay ang apoy sa katawan niya. Na unti-unti rin namang nawala kinalaunan. Umalis si Rafael sa kanyang pinagtataguan upang harapin ang lalaki na halos mawala ng malay dahil sa naranasan niyang pagsilip sa impyerno. Tinulungan ni Arthur na makaupo ito sa isang silya para makausap nila ito ng maayos. Ngunit wala pa man silang itinatanong ay nagsalita na ito agad. "Wala kayong makukuhang sagot sa akin," anito sa pagitan ng paghingal. "Kung may bala kayong patayin ay ako na lang. Gawin nyo na ngayon." Mox Matsunaga. Nambanggitin ito ni Arthur na wala ang ngisi sa mukha nito. May isang anak, isang asawa at 2 kalaguyo. Iyong isa, pinsan ng asawa mo, habang yung isa, teacher ng anak mo. Tama ba ako? "Huwag niyong idadamay ang pamilya ko dito," anito sa kabinaling ang tingin kay Rafael. "Wala ka rin palang pinagkaiba sa ama mo. Pareho kayong mga demonyo." Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Rafael
bago pulutin ang isang piraso ng bubog na galing sa bote na inihagis niya kanina. Mali ka, dahil mas demonyo ako sa kaniya. Tumawa ito. Kung sa bagay, tama ka. Pareho nga dapat kayong nasa impyerno ngayon. Nauna lang ang ama mo, pero huwag kang mag-alala. Susunod ka na rin sa kaniya. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Rafael sapagkat hindi na ito bago sa pandinig niya. Gamit ang isang kamay, hinawakan niya magkabilang pisngin nito. Saka isinubo sa bibig ang kapirasong bubog na dinampot niya kanina. Pwersahan niya itong ipinalunok bago bitawan si Mox na pilit isinusuka ang ipinalunok sa kanya. Wala namang komento si Arthur sa nakita dahil mukhang wala naman silang mapapala sa taong sadya nila. Sa organisyong kanilang kinabibilangan, madalas ang pagiging tapat ay ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Ang pananahimik ay tanda ng karapatan sa iyong pinaglilingkuran. Kaya kahit anong hirap ang pagdaanan mo, walang kahit na anong impormasyon ang dapat makalabas mula sa iyo. Pinagmasdan ni Sophia ang sarili sa harap ng malaking salamin. Halos di niya makilala ang kanyang itsura. Dahil kung gaano kakapal ang makeup niya, ganoon naman kanipis ang damit na suot niya. Pretty mo, Beb. Bagay na bagay sa'yo. Yang dress mo? Hay, ang ganda mo. Puri ni Michelle sa kaniya matapos siyang maayusan. Napahawak siya sa balakang dahil masyadong hapit na hapit ang dress na suot niya. Hindi ba masyado namang revealing ang suot ko? Takang tanong niya. Saka nilingon ng ibang damit na nakasampay sa gilid nila. Sinubukan niyang mamili pero walang pinagbago. Puro manipis at maiksi ang lahat ng nandito. Beb, okay lang. Okay lang yan. Bagay nga sa'yo eh. Tsaka, huwag kang mag-alala. Kapag mas revealing, mas maraming customer ang magtitip sa'yo. Ani ni Michelle, saka siya nilagyan ng malaki at bilog na hikaw sa magkabilang tenga. O ha? Ayan, complete package ka na. Ang taray ng mukha mo. Smile naman dyan. Pinilit ni Sophia ang ngumiti bago muling tingnan ang sarili sa harap ng salamin. Bukal sa loob niyang pasukin ang trabahong ito. Pero parang gusto na lang niyang umatras bigla. Dahil aminado siya, nakabado na siya sa oras na magsimula sila magtrabaho. Beb, sa umpisa lang yan, okay? Normal lang, nakabahan ka. Dahil first time mo ito. Pero promise, kapag kumita ka na, mawawala lahat ng kaba mo dahil sa laki ng pwedeng ibigay sa'yo kapag natuwa yung customer sa'yo. Pagpapalakas ng loob ni Michelle nang mapansin ang malalim na iniisip ni Sophia. Hindi ako magtatagal ng 4 years dito kung pangit ang sistema nila. Basta lagi mong tatandaan yung mga bilin ko sa'yo, okay? Kayang-kaya mo yan, Sophia. Ngumiti siya, saka nagpasalamat kay Michelle dahil sa mga paalala nito sa kaniya. Kung tutuusin niya, mabait naman ito dahil paulit-ulit itong pinapaalala yung mga karapatan niya sa oras na may di siya nagustuhang trato mula sa mga parokyano. Naikwento na rin nga sa kaniya ang ilang karanasan niya sa loob ng 4 na taon sa pagtatrabaho dito sa club. Okay girls, be ready. Magsasart na tayo in 10 minutes. Marami tayong customers ngayon at karamihan ay big time. Kaya gawin niyo ang best niyo para ma-entertain niyo sila, okay? Punta lang ako sa kabila. Anunsyo ni Nicole at nagmadali na ring umalis para puntahan naman ang iba niyang mga alaga. Huminga ng malalim si Sophia at pinagmasdan ng mga babaeng kasama niya. Mukhang sanay na ang mga ito dahil karamihan sa kanila ay nakukuha pang maghagikikan sa kabila ng haharapin nila sa labas. Nakukuha pang nila magtawanan at kwentuhan habang siya naman ay mamamatay na sa kaba. Kaya mo to, Sophia. Bulong niya sa kanyang sarili. Makalipas ng ilang sandali, pinalabas na sila. At dahil bago pa lamang siya, kabilang siya sa mga babae magseserbisyo ng mga inumin at pagkain sa bawat mesa na may mga parokyano. Iyong iba naman magsasayaw sa entablado para magbigaw ng aliw sa mga manonood. Sumalubong sa kanya ang malakas na musika na nagbumula sa DJ na nakapwesto sa gilid at harap ng entablado. Malilikot ang mga ilaw na sinabayan ng ingay at sayawan ng mga tao na animoy ito na ang huling sandali nila. Mayroon din naman na may sari-sariling mundo sa bawat mesa
na abalang nilulunod ang mga sarili sa alak. "Sofia, serve daw tayo sa table 30. Kalabit sa kanya ng kasama niya, kaya kaagad siyang sumunod dito para kuhanin ng inumin at pagkain na dadalhin nila sa nabanggit na mesa. Siya ang nagdala ng mga pagkain habang yung kasama niya ang yung tequila at isang shot glass na nirequest sa kanila. Nang sila'y makarating sa nabanggit na mesa, puro kabataan ang bumungad sa kanila. Hindi maiwasang magsulubong ang kilay ni Sofia dahil sa naabutan niya, pero sa halip na makialam, ginawa na lang niya ang trabaho para maging ayos ang unang gabi niya. "Hey baby girl," biglang sumitsit yung isang lalaki sa gilid niya. Pasimple itong umakbay sa kaniya na kinatuwa ng mga nasa mesa. "Ninja moves ang gago. Hoy, may girlfriend ka, baka nakakalimutan mo." Katyaw ng barkada nito, saka kinuhanan sila ng litrato. Hindi niya mawari kung nagpapaalala ba ang barkada niya o sinasakyan ang kalokohan nila. "Dito ka muna baby," sabi nito sa kaniya. Tumingin si Sofia sa kasama niya na gaya niya ay pinaupo na rin sa mesa. Wala siyang nagawa kundi ang maupo sa tabi ng lalaki na tuwang-tuwa sa nangyayari. Halos lahat ng nasa mesang ito parang manguhaw sa atensyon dahil sa lakas ng boses nila na nakakaagon ng atensyon sa ibang mesa. Nasasapawan na nga nila ang ingay ng musika dahil sa lakas ng hiyawan ng mga lalaking kanina pa na nakakbay sa kaniya. "Baby, anong gusto mong game?" tanong nito sa kaniya na mapagkasundoan ng lahat na sila'y maglaro. "Kayo ang bahala, hindi naman ako mahilig maglaro," aniya saka kinuha ang shot glass na nakaikot na pala sa kaniya. Nang maubos, sinalinan niya ito ng alak saka inabot sa katabi niyang lasing na. "Aba, di pala naglalaro ang baby ko. Seryosohan pala ang gusto," anito saka tinungga ang bigay niya. "Paano na yan? Playboy ako pero sa kama. Seryoso ako." Tumaas ang kilay ni Sofia at hindi nagdalawang isip na patulan ang kausap niya. "Seryoso ka nga sa kama, pero napapaligaya mo ba sila?" tanong ni Sofia na nagpawala ng ngiti sa lalaking kausap niya. Nagsigawan ang mga barkada nito na tila natuwa sa narinig kay Sofia. "No offense ha, pero sa liit mong yan, duda ako sa sinasabi mo. Mag-aral ka na lang muna, saka mo ako balikan dito." Tumayo na siya at nakahanda na sana magmarcha paalis nang hilahin sa pabalik ng lalaki at sinalubong ng marahas na halik. Bigla siya nakaramdam ng kuryente sa katawan at dahil sa gulat, hindi agad siya nakakilos. Ngunit na maglakbay ang mga palad dito sa kanyang harapan, doon siya natauhan at kaagad na sinipa ito sa pribadong parte ang lalaki. Napatayo ang mga kasama niya sa mesa at naagaw rin ang atensyon ng mga nasa gawi nila. "Manyak kang siraulo ka," ani Sofia sabay punas ng bibig niya. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo sa pwesto nila. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa pangalan niya at dire-diretso siya naglakad patungo sa banyo. Naggulong siya para ikalma ang sarili. Sobrang nagiinit siya at gustong basagin ang mukha nang bigla na lang humalik sa kaniya. Binalaan na siya ni Michelle na may posibilidad na may ganito siyang mararanasan sa pagtatrabaho niya. Pero hindi niya pa rin maiwasang magulat at mainis. Ganito nga ba magiging buhay niya? Hanggang dito na nga lang ba talaga siya? Ilang minuto siya nanatili sa banyo bago mapagdesisyon na lumabas at muling salubungin ang ingay ng mga tao. "Sofia!" Napalingon siya sa kanyang gilid nang marinig ang boses ni Michelle. "Saan ka ba galing? Kanina pa kitang hinahanap." Nagbanyo lang ako." "Bakit?" "Kanina ka pang pinahanap ni Mamita." At nang sabihin niyo ni Michelle, batid na niya ang dahilan kung bakit siya pinatatawag. Malamang nakarating ang ginawa niya kaninang pamamahiya sa parokyano na nagmanyak sa kanya. Malamang kagagalitan siya pero di niya pagsisisihan ang ginawa nito sa lalaki. Bagsak ang balikat niya naglakad patungo sa silid kung nasaan si Nicole. Kumatok siya sa pinto bago pumasok. "Pinatatawag niyo raw po ako," aniya
na makapasok sa loob. Inaasahan niyang si bangot at dismayadong mukha ang sasalubong sa kaniya pero hindi. Malaki ang ngiti nito na tila ba nanalo sa loto. "Oh my gosh, you did the right thing, Iha." Anito sa kaniya sabay yakap na mahigpit sa kaniya. "Hindi ako nagkamaling piliin ka. Mukhang ang laki ng dala mong swerte sa akin." "Ha? Teka, ano bang sinasabi nyo?" Takhang tanong niya. Bumitaw sa kaniya si Nicole at may inabot na puting sobre na kapansin-pansin na makapal ang laman. "May natuwang customer sa'yo sa ginawa mo kanina. Iyan daw ang premyo mo para sa'yo." Ani ni Nicole na tuwang-tuwa pa rin hanggang ngayon. "Gwapo yung lalaki, Iha. Sayang nga lang, di ko na itanong ang pangalan. Pero madalas ko na silang makita dito. Ikaw may secret admirer ka na kaagad kahit kakasimula mo pa lang." Hindi maipinta ang itsura ng mukha ni Sofia sa mga narinig niya. At mas lalo pa siyang nagtaka na makita ang laman ng puting sobre na inabot sa kanya. At ito ay isang makapal na pera. Ito na ba ang trabaho mag-aon sa buhay ni Sofia o ito ang maglalagay sa kanya sa tiyak na kapahamakan? Matagpuan na kaya niya ang taong mag-aon sa kanya sa kahirapan? Ano ang naghihintay na kapalaran sa buhay ni Sofia Mendoza? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!